Aktibong winawasak ng Estados Unidos ng Amerika ang hukbong dagat ng Iran. Nilubog na ng mga Amerikano ang isang frigate at ang pinakabagong korbeta ng hukbong dagat ng Iran. Base sa bilis ng paggamit ng Iran, mukhang nauubusan na sila ng mga ballistic missile. Huminto na ang pagtaas ng presyo ng langis matapos ang unang shock, ngunit nananatiling problema sa rehiyon ang Shahed na drone. Inamin ng mga Amerikano na hindi nila kayang pabagsakin lahat ng drone. Kaya naman opisyal na humingi ng tulong ang Amerika at mga bansa sa Persian Gulf sa Ukraine. Lumalaki ang saklaw ng digmaan. Inatake ng Iran ang Turkey at Azerbaijan. Samantala, sinimulan ng mga Kurdish ng Iraq ang opensibang lupa sa hilagang kanluran ng Iran. Ganito, maikling masasabi ang buod ng ika-6 na araw ng digmaan sa gitnang silangan. Pero sa pagpapatuloy ng episode na ito, sabay nating buodin kahit maikli pero malinaw ang mga nangyari sa panibagong araw ng digmaan sa Iran. Ako si Alexei Petchy. Talakayin natin ito ng sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng inyong komento sa ilalim ng video na ito. Malaki ang tulong nito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe sa Telegram channel kong Petchy News. Nasa video description ang link. Doon agad naming inilalatala ang mga bagong balita. Pag-usapan natin ito ng maikli. Patuloy na inaatake ng Iranyanong Persa ng misail ang Israel, pasilidad militar ng US at enerhiya ng rehiyon. Yan naman ang radar ng depensa ng TAD na kamakailan lang inilagay ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Matinding pinaputukan ang base ng US Air Force na Al Udeid sa Qatar at ang mga base ng US Navy sa Bahrain. Bukod pa rito, itinigil ang produksyon ng liquefied natural gas sa Qatar at ang pagkuha ng langis sa pinakamalaking oil field na Armaila sa Iraq. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mukhang nauubusan na ng ballistic missiles ang Iran. Bakit ko ito sinasabi? Dahil ang bilis ng paggamit ng ballistic missiles ay bumaba mula 350 missiles noong unang araw ng digmaan hanggang 50 missiles na lang sa ika-4, ika-5 at ika-6 na araw. Hindi lang ito tungkol sa dami ng missile, mahalaga rin ang mga launcher na winasak ng US at Israel Air Force. Sinisira nila ang mga ito ng 12-dosena. Marami ng video na nagpapakitang sinisira ang mga launcher. Maaring may missile pa, pero wala na silang mapaglununsaran. Narinig ko siya Nasim at Saref pakiusap. Tibaw. Bukod sa mga raketa, pangunahing problema ng rehiyon ang Shahed drones. Muling inatake ng mga drone ng Iran ang planta ng langis ng Saudi Aramco sa Ras Tanura kamakailan. Ayon sa ulat, napigilan ang pag-atake sa Saudi Arabia. Pero dito, hindi ko maiwasang maalala na dati nang nanawagan ng Pakistan sa Iran na maghinay-hinay at huwag umatake sa Saudi Arabia. May mutual defense agreement ang Pakistan at bansang iyon, kaya mapipilitan silang makisangkot sa digmaan. Pero sa ngayon, hindi pa sila pumapasok. Dapat ding banggitin na sinusubukan ng Iran na pabagsakin ng internet sa buong mundo dahil aktibong inaatake ngayon ng mga Shahed ang mga data center ng Amazon sa United Arab Emirates at sa Bahrain. Noong Lunes, nagdulot ang isang pag-atake ng malaking sunog at pagkaantala kaya napilitan ng Amazon ilipat ang mga gawain sa ibang server na nagpapabagal sa kanilang operasyon. Aminado ang mga Amerikano na mas mahirap labanan ang mga Shahed kaysa missile dahil sobrang dami ng mga ito at kulang ang kanilang missile para pantapat. Nagbabala si Senador Mark Kelly na balang araw magiging simpleng matematikal na problema ito. At ngayon, maging ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth at ang tagapang-ulo ng pinagsamang lupon ng mga hepe ng staff, General Dan Kane, ay hayagang umamin na ang mga Shahed na drone ay nadudulot ng mas malaking problema kaysa sa inaasahan. Alam na ang mga drone ay mababa at mabagal lumipad at ang katangiang ito ang dahilan kung bakit mas nagiging mahusay silang makaiwas sa mga sistema ng depensa sa himpapawid kumpara sa mga ballistic missile. At dito, magbibigay ako ng CP mula kay Senador Mark Kelly. Kaya ng mga Iranian gumawa ng maraming Shahed drone, ballistic missile na panggitna at maikling distansa at marami silang nakaimbak nito. Kaya sa isang punto, nagiging mathematical na issue ito. Paano natin muling mapupunan ang mga bala ng pangkontra sa himpapawid?
At ngayon, opisyal na humingi ng tulong ang Washington sa Ukraine. At ngayon, ang Estados Unidos at mga bansa sa Persian Gulf ay humihiling sa Ukraine na ibenta sa kanila ang mga Ukrainian na drone interceptor na P-Van Sun na tinatawag lang ng mga tao na Pisyun. Inutusan ni Pangulong Zelensky ang mga pinuno ng Department of Foreign Affairs, Defense, National Security and Defense Council at Military Command na pag-aralan ang pagtulong sa monarkiya ng Persian Gulf basta't hindi masasakripisyo ang depensa ng Ukraine. Pinag-uusapan ang trabaho ng mga eksperto ng Ukraine sa lugar. Sinabi ni Pangulong Zelensky na hindi maapektuhan ang depensa ng Ukraine. May iminungkahi rin si Zelensky. Pinag-aaralan ng DFA, Defense at National Security Council ang opsyon para sa monarkiya para sa mga Patriot. Mayroon tayong Shahed Interceptor na tinatawag na Pisyun, P-Van Sun. Kung gusto ninyo, pwede tayong magpalitan. Pilitin nyo si Putin na tumigil para makakilos ang ating mga eksperto at sundalo sa Gulf. Inatasan ni Pangulong Zelensky ang National Security and Defense Council at Military Command na pag-aralan ang mga opsyon ng pagtulong sa mga monarkiya kabilang ang Tehran. Ayon sa datos ng Red Crescent, umabot na sa 787 katao ang namatay sa Iran. Sumali na ang hukbong sandatahan ng Israel sa laban sa lupa kontra Hezbollah sa Timog Lebanon. Ang mga pangunahing labanan ay nangyayari sa mga bayang malapit sa hangganan kung saan ito rin naganap noong 2024. Golpo. Iniulat ni Pangulong Zelensky ang pagkawala ng ilang sasakyan. Kasabay nito, binobomba ng Israeli Air Force ang Timog. Inatasan ng DFA, kagawaran ng tanggulang pambansa, pambansang seguridad, depensa at militar na pag-aralan ang mga opsyon ng pagtulong sa mga monarkiya. Bukod pa rito, may mga ulat na nagsimula ng opensiba ng mga Kurdo ng Iran sa ilagang kanluran ng Iran. В полной мере. Как оказалось, речь идет о подготовке. Inutusan ni Pangulong Zelensky ang kagawaran ng tanggulang pambansa, konseho ng pambansang seguridad at depensa at militar na pag-aralan ang koordinasyon ng pag-atake ng separatistang Kurdish na grupo sa Iran mula sa teritoryo ng Iran sa mga monarkiya ng Kurdistan kung saan sila ngayon nakabase. Kasalukuyang binobomba ng Iranian Air Force ang kanilang mga posisyon sa Erbil at Sulaimania, sinusubukang pigilan ang posibleng paglusob sa kanilang teritoryo. Golpo. At ang presidente ng Iran na si Mahmoud Ahmadinejad. Bukod pa rito, pinabulaanan ang balita tungkol sa pagkamatay ni Mojtaba Khamenei, anak ni Khamenei, at itinangi rin ng MNI ay nakapili na ng bagong kalihim ng ugnayang panlabas, kalihim ng depensa, konseho ng pambansang seguridad at depensa, at bagong liderato ng militar. Pag-aralan ang pagtulong sa mga monarkiya ng Golpo para hindi mabunyag ang bagong kataas-taasang pinuno. Inatasan ni Pangulong Zelensky ang kagawaran ng ugnayang panlabas, depensa at pambansang seguridad. Samantala, sinabi ni Donald Trump na siya dapat ang pumili ng bagong leader ng Iran. Sa pamunuan ng militar, pag-aralan ang mga opsyon ng pagbibigay ng tulong. Samantala, nilubog ng Estados Unidos ang Iranian frigate sa Indian Ocean. Binaril ng mga Iranian ang American destroyer Arleigh Burke at nagpakawala ng mga raketa sa aircraft carrier Abraham Lincoln. Hindi pataya kung may mga tumama o nasira. Kung pag-uusapan ng mas detalyado, ang US submarine ay, kamakailan, inatasan ni Zelensky ang Department of Defense at Konseho ng Langka. Nasawi ang 87 katao, 60, isa ang nawawala at 32 ang nailigtas. At mga opsyon para sa mga monarkiya. Gusto ko ring banggitin na ito ang unang pagkakataon mula nung 1900 at 82 ng isang submarino ay nagpalubog ng barkong kalaban. Noong 1982 nilubog ng mga Briton ang Argentinian cruiser na si General Belgrano. Unang beses mula 1945 na may nilubog na barko ang submarino ng mga Amerikano. At inatasan ni Pangulong Zelensky ang kagawaran ng ugnayang panlabas, kagawaran ng tanggulang pambansa at korbetang Sayad Shirazi na inilunsad lamang noong Pebrero 2024. Sa kabuuan, kinumpirma ng Estados Unidos at Israel na nakasira o nakapagwasak na sila ng hindi bababa sa 11 barkong pandigma ng Iran. Inutusan ang pamunuan na suriin ang tulong sa mga monarkiya habang lumalala ang sigalot. Napigilan ng NATO ang ballistic missile ng Iran patungong Turkey. Kalaunan, inihayag ng Azerbaijan na inatakri ng Iran ang kanilang teritoryo. Ito na ang 12 at 13 bansa na direktang naapektuhan ng digmaan.
Ngayon, pinalalaki ng international na media ang issue ng resource war of attrition sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Halimbawa, ayon sa Turkish na Anadolu Agency, sa 6 na buwan sa mga araw ng digmaan, nawalan ang Estados Unidos ng kagamitang militar na nagkakahalaga ng $2 bilyong kabilang na ang 3 eroplano ng F-15 at ang radar station na maagang tagatuklas na ANFNS-132. Isinusulat ng Bloomberg na ginagamit ng mga Iranian ang mga drone na nagkakahalaga ng $20,000 laban sa mga American Air Defense System na Patriot PAC-3 na nagpapalipad ng mga misil na nagkakahalaga ng $4 milyong bawat isa. Taon-taon, 600 interceptor missile lang ang ginagawa. Hindi pa rin alam ang bilang ng natitirang misil sa arsenal ng Iran. Noon, tinatayang may 2,000 misil sa arsenal na ito. Kasabay nito, umiinit ang labanan sa kipot ng Hormuz at magkasalungat ang impormasyon ng bawat panig. Sinasabi ng mga Amerikano na nilubog nila ang 17 barkong Irani at halos winasak na nila ang kanilang hukbong dagat sa Hormuz. Sabi ng mga Irani, binlock nila ang kipot at napasabog na. Ang higit 10 oil tanker, pinatupad nila ang blockade. Masasabi nating paralisado pa rin ang Hormuz Strait. Tanging 5% lang ng pre-war na trapiko ang dumadaan sa kipot, ayon ito sa datos ng Bloomberg. Ang mga pangako ni Trump na may gagawin ay wala pang naging resulta. Kaya naman ang halaga ng insurance para sa mga barko sa lugar na ito ay biglang tumaas ng 12 beses. Isa pang bansa ang de facto sumasali sa digmaan. Ang Pransya ay nagpapadala ng aircraft carrier na Charles de Gaulle, mga frigate na Ton at Languedoc sa baybayin ng Cyprus, para protektahan ang base militar ng United Kingdom sa islang ito na naging target ng raketa mula sa mga Iranian. Sige, ganito maikling masasabi ang naging resulta ng ika-6 na araw ng digmaan sa gitnang silangan. Dito ako maglalagay ng tuldok. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung naging kawili-wili at kapaki-pakinab ang episode na ito sa inyo. Maaari ninyong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pinansyal na tulong, sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Gamit ang mga link at detalye sa video description o ang QR code sa inyong screen. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.